Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Tulad ng dati, hallelujah to the Lord. Balik ulit tayo dito sa group chat mga kapatid. Napakasarap isipin na sa anumang paraan hindi mahahadlangan ng demonyo ang pananambahan natin at ang mensahe ng Panginoon kailanman hindi mahahadlangan. Forever and ever. Ganun tayo kamahal ng Diyos mga kapatid. Kaya ang message sa atin ng Panginoon na we are destined to live forever. Yan ang message ng Panginoon sa atin. Itinalaga na tayo ng Diyos to live eternally. Pagkat ito ang kalooban ng Ama. Magkaroon siya ng maraming anak na makakasama niya forever and ever. Kaya yung ginawa niyang New Jerusalem na bahay, eksakto lang yun sa mga anak niya. Sa mga anak niya lang lahat yun. Walang ibang makakapasok doon. Hindi lahat lang ng mga anak niya. Eksakto lahat yun. Lahat ng design ng Diyos doon, eksakto lahat yun. Perfect God, perfect work, perfect job. Hallelujah to the Lord mga kapatid. Tuloy natin ang mensahe ng Panginoon that we are destined to live forever. Sabi niya sa 1 John 5:13. Basahin natin. Ito sinasabi niya. Ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. So ipinasulat ito ng Panginoon sa mga apostol niya para daw malaman natin na tayo may buhay na walang hanggan. So perfect na yon. Hindi na pwedeng baguhin yon. Hindi na pwedeng burahin yon. Hindi na pwedeng hindi mangyayari yon. Lahat ng mga anak ng Diyos na tinawag niya may buhay na walang hanggan. So tiyak na ang kaligtasan natin. May buhay na walang hanggan na tayo. So kapag magpapasok si Satan sa inyo ng isang evil thoughts about that life eternal, labanan nyo kaagad. Ito, basahin mo, ilagay mo sa puso at isip mo, hindi. Naalalaman namin na mayroon kaming buhay na walang hanggan. Talo na si Satanas doon, takbo na yon. Hindi niya kayang lupigin yung pananampalatayang yon na nakasulat. It is written, it must be done. Upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa makatiwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kasi ginawa na ng Panginoong Hesus ang pagliligtas, inalay niya yung kanyang buhay, for the wages of sin is death. So ginawa na niyang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo para mabayaran yung kasalanan. So wala nang utang, bayad na utang. We are free from the law of sin and death. Malaya na tayo, pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan at sa kamatayan. So wala nang kapangyarihan si Satanas sa atin, kaya sinasabi na ng Diyos sa meron kayong buhay na walang hanggan. Huwag niyong kalilimutan yun. Meron kayong buhay na walang hanggan at hindi kayo pwedeng maagaw kanino man sa kamay ng Ama, sa kamay ng Anak. Ito ang sinisigurado ng Diyos Sinigurado ng Ama, sinigurado ni Kristo ang lahat ng mga anak ng Diyos hindi maaagaw sa kamay ng Ama at ng Anak. Basahin natin ng kasiguraduhan to ng talata. John 10:28-29. John 10:28-29. Basahin natin to Kasi ang salita ng Diyos is a perfect word of God. It is a perfect word. Pag sinabi ng Diyos yun, perfect yun. Hindi na pwedeng mabago yun kailanman at walang pwedeng makabago nun kahit sino. Ito basahin natin. John 10:28-29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Tingnan mo nung tapusin na ng Panginoong Hesus ang kamatayan niya sa krus, talo na si Satanas. Hindi na tayo mamamatay. Mamatay man ang katawan lupa, bubuhayin tayo muli. So talo na rin ang kamatayan. Binibigyan. So nung tapusin niya yun, binibigyan niya na tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nung matapos niya, nung mamatay siya sa krus, nabigyan na tayo. Kasi nung ginagawa pa lang niya, binibigyan pa lang tayo nun. Nasa proseso pa ng pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero matapos na ang gawain sa krus ng Panginoong Hesus, bumaba nga siya sa kalaliman, di ba? Dinala niyang bihag ang pagkabihag, iniladlad na niya ang pagkatalo ni Satanas at tayo malaya na. We are free from the law of sin and death at alipin na tayo ng Diyos. Dahil sa tayo alipin na ng Diyos, tayo may bunga na sa ikababalan. Ibig sabihin, pwede na tayo magpakabanal. Pwede na natin makontrol ng flesh o yung laman. Yung datihang pagkatao natin na nandiyan sa loob ng katawan natin, makukontrol na yan.
Kasi binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. May bunga na tayo sa ikababa. Kasi alipin na tayo ng Diyos eh. Anak na tayo ng Diyos. Bagamat alipin tayo ng Diyos, hindi tayo ibiniling na alipin, kundi mga kaibigan. Kasi yung alipin, ano yan eh. Para bang hindi siya makakahindi eh. Yun ang alipin. Parang robot ang alipin eh. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Binigyan nga tayo ng free will, ng volition to choose. Kaya nalulugod ng Diyos dahil nakita niya tayo mga anak niya, sumusunod sa Kanya ng buong puso. Meron tayong free will, ginamit natin ang free will natin na pasakop tayo sa will of God. Kaya doon nalulugod ng Diyos. Kaya tutuloy natin yung sinabi niya na walang makakaagaw sa atin. Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol. Kailanman. Anytime. Anytime. Hindi sila malilipol. So walang makakalipol sa atin. Kasi yung manlilipol, talo na. Paano pa makakalipol si Satan? Talo na siya. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Kasi Satan come here to steal, to kill, and to destroy. Mang-i-snatch din niya ng kaluluwa, ng kapayapaan, ng pagpapala. Hindi tayo papayag. Huwag kang pumayag. Kasi talo na nga siya eh. By faith tayo mabubuhay. The just shall live by faith, not by sight. Hindi sa damdamin, hindi sa kaisipan natin, hindi sa nakikita, hindi sa nararamdaman, kundi by the word of God. It is written, it must be done. Buong pananampalataya tayo sa salita ng Diyos. Tinitiyak ng Diyos yun eh. Meron na tayong buhay na walang hanggan at hindi na maaagaw yung buhay na walang hanggan. It is a free gift nga eh. Gift yun na ginawa ng Panginoong Hesus eh. Iniregalo sa atin. Siya ang nagsakripisyo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Iniregalo niya sa atin yung buhay na walang hanggan na yun. Siya na nag-alay ng buhay para sa atin lahat. Tinapos na niya kung sumatumis na nga eh. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maagaw ng inuman sa kamay ng ama. Kita niyo yung ginawa ng Diyos sa atin, yung Godhead. Hindi tayo maaagaw sa kamay ng Panginoong Hesus. Hindi rin tayo maaagaw sa kamay ng ama. Sino aagaw sa atin? Sino pwedeng makaagaw sa atin? Ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo ay hawak tayo. Walang makakaagaw sa atin. Sinigurado na ng Ama eh. Kasi yun ang kalooban ng Ama sa simula pa lang, dumami siya. Kaya nga siya ang Ama ng mga espiritu, kaya kailangan ma-born again in the spirit ng tao. Hindi naman siya Ama ng mga laman eh. Ama siya ng mga espiritu. Kaya we are born of the Spirit, born from above. Kaya yun, yung kompletong area ng New Jerusalem na yun, eksaktong-eksakto tayong lahat doon. Yung bahay natin doon, yung design ng mga puno doon, ng garden, ng kalsada, ng street, Golden City yun eh. Eksakto lahat ng preparasyon ng Diyos yun. The perfect architect, the perfect engineer, God, the Creator. So nabasa ko na sa inyo na yung 1 John 5:13, pinaalam ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Huwag mong kalilimutan yon. Meron kang buhay na walang hanggan. So ang katunayang meron kang buhay na walang hanggan, natapos na ni Kristo sa krus yung pagliligtas. Talo na. Nabayaran na yung kasalanan. For the wages of sin is death. So nabayaran na ng buhay ng Panginoong Hesus yung kasalanan. So wala na tayong kasalanan. Pag wala kang kasalanan, banal ka. So banal na tayo. We are holy to God. We are perfect in the eyes of God. Ginawa na yon ni Kristo Jesus. Ang kaligtasan kasi nasa Panginoong Hesus. Yeshua. God is salvation. God the Savior. Basahin natin yung free gift na yan sa Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nabayaran na nga, kaya nga namatay na Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, nabayaran na yung kasalanan eh. So we are free from the law of sin and death. Bayad na, wala nang utang. Dadapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Hesus na Panginoon natin. Pag sinabing Panginoon yan, alipin ka. Pero sinabi na ng Diyos, hindi ko na kayo gagawing alipin. Kahit Panginoon nyo ako, hindi ko kayo gagawing alipin, kaibigan. Kasi ang kaibigan, meron silang relationship na maganda eh. Kaibigan nga eh, nag-uusap, nagkukwentuhan, nagsasama, naglalakad, namamasyal. So meron talagang chatting, meron relationship talaga. May nagaganap na gawain na isang magkaibigan. Kasi yung alipin parang halika nga dito, gawin mo to, yun ang alipin eh. Hindi ganun eh, irerespeto tayo ng Panginoong Hesus ng Ama. We are well respected by God. Tatawagin tayo sa pangalan. Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Kaya kilalang kilala tayo ng Diyos. Hindi pa nililikaan langit at lupa, kilalang kilala na tayo ng Diyos lahat. Alam na yung pasimula at katapusan mo.
Kaya sinigurado niya ng lahat ng bagay. Planadong-planado na ang lahat. Yung pagkakagawa niya ng New Jerusalem, yung eksaktong bahay natin doon, at yung bagong pangalan na aalamin pa natin sa future. Pag nandun tayo sa langit, doon pa lang natin malalaman ng bago. Lahat ng bagay kasi bagawin niyang bago. Aalisin na niya lahat ng kaya nga new heaven and new earth na eh. New heavens and new earth eh. Maraming langit siyang gagawin, hindi natin alam. Pero isang lupa lang kasi bababa na yung New Jerusalem sa lupa eh. Pero maraming new, recreate siya ng new heavens eh. Maraming langit, hindi natin alam ano plano ng Diyos doon. Pero ang tiyak doon, napakatindi nun. Ang tiyak doon, very fantastic, fantabulous, majestic, almighty God ang gagawa nun sa atin. Hindi pumasok sa puso ng tao, sa ihi o nari. Ang inihanda ng Ama sa atin na siyang umiibig sa Kanya. Kaya natagpuan, mapalad tayo eh. Kasi binigay sa atin ng Panginoong Hesus, isinugo ng Panginoong Hesus at ang Ama, ang Espiritu Santo. Para sigurado kaligtasan. Nanahan na. Kasi nung araw was upon eh. And the Lord was upon David. Kaya nga sinasabi ni David, huwag akong lisanin ng iyong Espiritu Santo. Kasi nararamdaman niya eh. Merong Espiritu Santo sa kanya eh. Lahat ng mga prophet no, nararamdaman nila. Kasi ng Holy Spirit was upon eh. Ano pa eh, hindi na ang ginawa ng Diyos, permanente nang nasa loob natin. Para siguraduhin na ang kaligtasan. Kasi pag yung upon, lalabas pa yun eh. Iiwan ka ganun eh. Hindi katulad nung inside us, naninirahan sa atin, tayo templo ng Diyos. Para umalis yan, talagang sobrang sama na ginagawa mo. Talagang binalot ka na uli, halubiluhan ka na ng dating pagkatao, sobrang sama mo na, lilisanin ka na yan. Eh nung araw, was upon anytime, pwede silang iwanan. Kaya nga si Saul, iniwanan ng Espiritu Santo, di ba? Ang ipinalit ng Diyos, masamang espiritu. Kaya nga, tinawag naman niya si David. Pag tumutugtog ng harp si David, ang Holy Spirit, kumikilos kay Saul eh. Napapayapa siya. May Holy Spirit was upon eh. Eh hindi pwedeng pumasok kay Saul kasi nilisan na siyang hari eh. Dahil ubod din na sama ni Saul eh. Hindi siya pwedeng hari. So kita na natin dito na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Tapos na yon. Dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya sabi ng James 1:21, ang salitang itinatanim sa atin ang mga pagliligtas ng ating kaluluwa. So para matiyak ang kaligtasan ng kaluluwa mo, araw-araw magtatanim ka. Ang itatanim mo, salita ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, ipapamuhay mo yung Word of God, masusulat sa aklat ng buhay, nakatanim sa aklat ng buhay, nakasulat yun. Hindi mabubura yun. Book of Remembrance yun eh. Kasi ano yan eh, meron patotoo sa langit eh. May mga ebidensya, hindi pwedeng walang ebidensya. It is written, nakasulat lahat. Lahat ng bagay nakasulat. It is written, it must be done. So nalalaman na natin mga kapatid na alam na natin na may buhay na walang hanggan tayo at walang makakaagaw sa atin doon at tapos na sa Kalbaryo. Kung sumatumis na, okay na. So no doubt about it. Huwag na kayong magdududa na hindi ka ligtas. Ligtas ka by hope. So yung hope na yun, panghawakan mo mabuti yun by faith and love. And the greatest is love. Ibig sabihin, para mahawakan mo mabuti yung hope of salvation, kailangan mahal mo ang Diyos. Sabi ng John 14:15 eh. Kung ako inyong iniibig, sinusunod nyo ang aking mga utos. So para matiyak mo na iniibig mo ang Diyos, susundin mo yung kanyang utos. Pagkat ang kanyang utos, banal, mabuti at matuwid. Yun ang utos eh. Banal, mabuti. So pag sinusunod mo yung utos, naging banal ka, matuwid ka. Bakit? Sinusunod, kalakip mo yung utos, kalakip mo si Kristo, kaisa ka ng Espiritu Santo, kaisa ka ni Kristo. Kaya banal ka, matuwid at mabuti. Kasi yung utos ang banal, matuwid at mabuti. Eh yun ang sinusunod mo. Kaya panghawakan mo mabuti yung nasa iyo. Yung aral ng Panginoong Hesus, salita ng Diyos, panghawakan mo mabuti, baka maagaw. Pero wala nga aagaw, basta panghawakan mo lang mabuti. Ibig sabihin, magtiwala kang lubos sa Diyos at hawakan mo mabuti yung kaligtasan na yan na ibinigay sa iyo ng Diyos. So ito yung, babasahin ko naman ng isang talata sa inyo na kahit grade 1, alam na to. Grade 1 pa lang tayo, alam na natin yung talatang to. Basahin natin pa rin. John 3:16. Di ba? Yung John 3:16 na yan, ano yan eh. Elementary pa lang na yan, alam na natin yan. Ang dami nagsasalita ng ganyan. Pero sumumpalataya ba?
Puro salita lang eh. Basahin natin ng John 3:16 na. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Nung ibigay niya ang Panginoong Hesus, kusang loob naman ng Panginoong Hesus, nag-alay ng kanyang buhay. Kasi nandun pa rin ang decision making eh. Nag-decide ang Panginoon, kusang loob niyang gagawin to. Ngayon, ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak para patunayan na talagang sakripisyal ang Ama na. Ang Ama pa lang sakripisyal na. Yung bugtong na anak niya, ibinigay niya. Parang si Abraham. Yung bugtong na anak niya, dahil sa pagsunod sa Diyos, ibinigay niya Cain, si Isaac. Ganon din yung dahil sa ang Ama natin ay puspos ng pag-ibig, puspos ng kabanalan, na ibinigay niya yung bugtong na anak niya. Yung kaligayahan niya, ibinigay pa niya. Kasi ang kaligayahan ng Ama, si Kristo. At ang kaligayahan naman ni Kristo, tayo mga nilikha ng mga tao. Sabi sa sa Proverbs. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalata ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pag sumampalataya na ang isang tao at tunay na mananampalataya, may buhay na walang hanggan na siya. Pero kung hindi pa sumasampalataya, wala pa. Upang magkaroon pa, sabi. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sasampalataya. Kaya sabi ng Diyos, at sumasampalataya, may buhay na walang hanggan eh. You have passed from death to life. Nasa John 5:24 yung basahin na yan. John 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumidinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, pinananampalataya natin ng Ama, na iisang Diyos, na isinugo ang Panginoong Hesus. Sinampalatayaan natin ng ating Ama, na isinugo niya ang Panginoong Hesus. Ay may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Pag sinampalatayaan mo ang Ama, na isinugo niya si Kristo, may buhay na walang hanggan ka na. Kaya sabi, yung walang aral ni Kristo, wala ang Ama, wala ang Anak. Sabi sa first dyan. Kasi pag sinampalatayaan mo ang nagsugo, sinampalatayaan mo isinugo, may buhay na walang hanggan ka na. Kasi yung pananampalatayang ibibigay ng Diyos ay curable yun eh. May kapangyarihan yung faith na yun na makakilos, makagawa. Mayroon kang kapangyarihan magpakabanal. May kapangyarihan masunod mo lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya curable eh. Kaya sinasabi lagi ng Biblia, mayroon kang buhay na walang hanggan. Upang maalaman mo, meron kayong buhay na walang hanggan. At ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And sumampalataya na tayo, ligtas na tayo by hope. So ang gagawin na lang natin is to believe by love. The greatest is love eh. Yung pananampalataya na walang love, hindi greatest yun. The greatest love is yung mayroong faith. Kaya sabi nga, magsalita ka naman ng iba't ibang lingwahe. Mapalayas mo man ang demonyo, mapalimat mo ang bundok at wala kang pag-ibig, wala kang saysay. Para ka lang kumakalambang na kampana, maingay lang, wala naman nangyayari. Kasi greatest ang love because God is love. Puspos ng pag-ibig ang Diyos. Ang pag-ibig ng Ama, yun ang pag-ibig ni Kristo, ang pag-ibig ng Espiritu Santo, ang pag-ibig ng Godhead. Grabing pag-ibig yan, kaya lumikha siya ng tao para yung pag-ibig niya makasalo tayo. At gusto niya makasama tayo ng marami siyang anak. Kaya marami siyang inanak eh. Laksa-laksang mga banal ang anak niya. Pero, como perfect God, eksakto lang yun doon sa New Jerusalem. Eksakto tayo doon. Kasi sinukat ko yun eh. Ang sukat nun ay 1,500 miles. Pataas, 1,500 miles. Width, 1,500 miles. Ang length, cube yun eh. Sinukat ko yun eh. Tinignan ko yung area. Area lang ng United States. Ilan lang ba ang populasyon ng United States? Baka less than na 2 billion lang yata eh. Baka hindi pa sumobra ng 5 billion yung populasyon ng US. Ganun lang. Sa estimate ng tao yan ha. Hindi pa na, estimate ko lang yun. Almost 2 billion mga anak ng Diyos ang papasok doon. Estimate lang yan ng tao ha. Hindi estimate yan ng Diyos. Kasi hindi natin kayang arukin ang kaisipan ng Diyos. At hindi na siya papasok sa paghatol. There is no more condemnation to those who are Jesus, who walk not after the flesh, but the Spirit. Yun ang alam ng Diyos. Nakita na ng Diyos na pag sumampalataya ka, you will walk by the Holy Spirit. Susunod ka talaga. Kahit ano mangyari, susunod ka. Kahit pugutan ka ng ulo, susunod ka. Kahit sunugin ka, susunod ka. Alam na ng Diyos yun. Kaya tinipon na niya mga anak niya.
kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa lumipat na, past tense. Lumipat na mula sa kamatayan sa kabuhayan. So wala na tayong kamatayan, hindi ka na mamamatay. Ang pwedeng mamatay sa iyo, katawan lupa. Kasi katawan lupa yan. Pwedeng, papalitan naman glorified body nga. Yung mamamatay nga, yun ang merong, kagad, merong tinatawag na consolation prize agad. Bakit? Una kang bubuhayin. Sure na. Bakit? Namatay ka eh. O gusto mo, sige, huwag kang mamatay. Kung papipiliin ka, gusto ba mamatay? Ako, hindi na mamatay. Mas maganda yung hindi mo naranasang mamatay. Yung talagang, buhay kang glorified. Yun ang maganda eh. Kaya sabi, meron dito nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi masusumpungan ng kamatayan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sana tayo yun. Yun pa, ibinigay ng Diyos sa akin ng timaanong prayers eh. Na huwag tayong lahat ng mga anak ng Diyos dito sa Palatio, sa bishopric ng Palatio, kahit persecuted tayo. Alam nyo, pag tayo nang hindi nakapag-worship dito sa garahe, naaalala ko tuloy yung pag-worship ng Israel sa wilderness eh. Sa tabernakulo, palipat-lipat lang sila. Di ba? Kapag inalis sila ng Holy Spirit doon, nung ipo sa lilipat sila na, bubuoy na naman nila yung tabernakulo. Hanggang sa dumating lang ang panahon ni David, na gusto niya magtayo ng bahay ng Diyos eh. Pero kaya Solomon ibinigay ang pagtatayo. Kaya kung tawagin yun, the Temple of Solomon. Si Solomon na nakapagtayo ng bahay ng Diyos eh. Bagamat hindi tumitira ang Diyos sa bahay na ginawa ng tao, kasi nakatira siya sa atin eh, sa mga tao, nagkaroon pa rin siya ng bahay talagang kung saan doon pupunta mananampalataya. So ganun din dito sa atin. Anong malay natin, baka mayroong isa sa inyo biglang maging milyonaryo. Hindi natin alam yan eh. Sino kaya ang magiging milyonaryo sa inyo para magtayo ng bahay ng Diyos na titirhan niya dito sa atin sa lupa? Hindi na sa tabernacles tayo, palipat-lipat eh. Buti ka mo, merong ganitong online. Merong mga ginawaan Diyos na paraan kung paano kahit hindi physical, nagkakasama-sama pa rin tayo, nakakasamba tayo, nakikita-kita tayo. Napakaganda ng lahat ng gawa ng Diyos, mga kapatid eh. Kaya lahat ng nangyayari sa atin, pasasalamatan lang natin. Sabi sa inyo, hallelujah uli eh. Kasi hindi natin pa rin alam kung ano yung susunod pa uli eh. Exciting nga eh. Kasi ang mga Israel nung araw, hindi nila alam kung ilang aalis yung ulap at bababa at magtatayo na naman sila ng tabernakulo. Nung matahimik lang sila, nung makatayo na yung Temple of Solomon eh. Pero ganun pa man, kung hindi talaga yun talagang bahay ng Diyos, di ba pinahintulutan ng Diyos, masira yun. Dinurog ni General Titus yun in 70 AD. Nasira na naman yun. Kasi ilang beses na nasira ang Temple of Solomon eh. Nasira yun nung bihagin sila ng Babylonia eh. Sinunog yung templo, ninakaw lahat ng mga gold doon. Pagkatapos, hanggang sa nung panahon na yun, captive sila sa Babylonia. Ginamit si Cyrus, Persian king, para maitayo na naman yung temple ni Solomon. Nagamit sina Ezra, sina Nehemias. Yan ang mga ginamit ng Diyos para maitayo yung yung Wall of Jerusalem. Tsaka yung Temple of Jerusalem, Temple of Solomon. Para maitayo uli yun doon. Yung Hagay naman, yun yung sinasabing sira ang bahay ng Diyos, pero kayo, laging yung bahay nyo iniintindi nyo, pero ang bahay ng Diyos sira eh. Kasi nasira na nga nung panahon ng Babylonian captivity eh. Nung maitayo na yun, yung panahon na ng mga emperador sa Roma, yun, nakatayo ulit yun. Panahon na ni Kristo, nakatayo na yun. Pero nung pagdating naman ng 70 AD sa history, winasak din lahat yun. O hanggang ngayon, Wailing Wall na lang. Hindi naman kasi yan talaga ang bahay na. Ang bahay ng Diyos kasi talaga tayo. At kung meron talagang bahay ang Diyos, yung bahay dito na yan, pangit eh. Yung bahay ng Diyos, yung New Jerusalem, natindi nun. Kalsada lang, talagang gold na eh. Pader na pader nga lang eh. Lahat ng mga gems dito eh, sapphire, emerald, jade, quartz, lahat ng nandun. 12 sapin-sapin yun, puro gems yun. Tapos gold. Talagang ang tindi ng kalsada doon, gold. O yung pader doon, yun nga. Tapos ang pinaka-gate natin doon, walang pintuan yun. Open na pintuan yun. Parang bahay ng kalapati ang New Jerusalem eh. Made of pearl yun ha. Isang solid na pearl. Eh ang pearl, bago makagawa ng pearl, it takes 100 years. Kasi nagsisimula yan sa oyster eh. Pag may pumasok na buhangin doon sa oyster,
Magagawa na ng ano yan, paraan ng crystallization na tinatawag. Kasi ang crystallization, yan yung maximum na magaganap sa isang matter. Magki-crystallize. Pag nag-crystallize ang isang matter, pwedeng diamonds, ruby, jade, pearl. Yung isang buhangin na yun, nang pumasok sa isang oyster, ano ba Tagalog ng oyster? Kabibi ba? O sige, kabibi. Pag pumasok yun, gagawa ang ang process of crystallization. Lalaki ng lalaki yung buhangin na yun, isang malaking pearl na yun. Merong black pearls, merong red pearls, di ba? Ang dami mga pearls, may white. Sa langit, ano kayang klaseng pearl yun? Ano? Pero isang solid na pearl lang. Biri dito nga sa lupa, para ka makabuo ng isang pearl lang, it takes 100 years yun. Samantalang sa langit, hindi, sasabihin lang ng Diyos yun. Lumikha ang Diyos, puro salita lang eh. Kaya ang salita ay Diyos eh. Pag lumabas sa bibig ng Diyos, nandun na kaagad yun. Kaya nga ginamit ng mga Israelites yan eh. Yung word na hocus pocus, at saka yung abracadabra. Kita mo sa mga magic, sabi abracadabra, yung word na abracadabra, it is happening when I say. Ibig sabihin ng abracadabra, it is happening when I say. Ang sinabi ko manggaganap, yun ang abracadabra. Kita mo sa magic, sabihin, abracadabra. Pero hindi naman magic yun. Maliban na lang kung diabolical, magic talaga. Yun ang ginamit nila nun. Tsaka yung hoc corpus meus deus, yun ang ginamit nila nung araw. So balik tayo sa preaching. Sabi sa Proverbs 8:35, sapagkat sino man makasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Makakasumpong ng buhay. Hindi lang basta buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Hindi lang buhay na puno ng pagsubok at kapigatian. Buhay na walang hanggan na masusumpungan natin sa Panginoon. Kasi sabi, ang sino mang sumampalataya, ang sino mang makasumpong Ibig sabihin ng sino man kasi wala namang requirements Kahit napakasama mong tao, rapist ka, killer ka, murderer ka, wala sa Diyos yun Ang sa Diyos yung makabuo ng isang bagong pagkatao. Kaya nga hindi niya ni-repair yung katawan, hindi nag-repair ang katawan Lumikha siya ng isang bagong puso, isang bagong pagkatao, isang malinis na konsyensya. Yun ang nilikha ng Diyos sa tao. Hindi niya ni-repair tong katawan na to kasi laman nga Pag ni-repair mo yan, laman niya, uuudin pa rin yan. So, ang ginawang solusyon ng Diyos yan, glorified body. Yung katawan ni Kristo. Sumampol nga. Sumampol na ng katawan na ibibigay sa atin. Kasi siya ang panganay ng mga panganay Siya ang una ng lahat ng una. He is the first of all the first. And He is the first and He is the last. Wala nang iba. So, yung makakasumpong ng buhay na walang hanggan. So, yun ang plano ng Ama talaga. Eternal life. Eternal na buhay. Kaya kita mo, kung mo alam din ng Ama na hindi naman nga mangyayari yung unang tao, pero sinasabi pa rin niya, magparami kayo. Kasi ang gusto ng Diyos, multiplication nga, sinasabi sa inyo, addition and multiplication ng Diyos. Walang subtraction o division sa Diyos. Always addition and multiplication. Kita mo, nung matira yung 8 kaluluwa, nung panahon ni Noah, di ba? Go and multiply. Si Eva at si Adan din, go and multiply. Sa mga hayop din, sinabi sa mga hayop, magpakarami kayo. Inutusan din ng lahat ng hayop. Ito, magpakarami kayo. Ang tindi, sa dagat, ang walang tatalo sa dagat. Biro sardinas lang hindi mo kayang ubusin Pero kita nyo ang purpose ng Diyos sa sardinas, alam nyo kung ano, pagkain ng balyena. Kaya kung pag lumangoy yung sardinas, sama-sama para hindi mainis yung balyena. Ibigay mo kung hindi magsasama na ang liit ng mga sardinas. Konti lang makakain ng balyena, laki ng bunganga nun di pag kumain yung kung masama-sama, ang dami rin makakain Doon mo makikita ang Diyos na napakatalino sa lahat ng bagay. Napakagaling talaga ng Diyos. Napakahusay ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, hallelujah uli Lahat na nagaganap sa buhay natin, may plano ang Diyos lahat dyan Malay nyo, meron ng piliin ng Diyos maging milyonaryo sa inyo. Balato. Pag ginawa kang milyonaryo, alam mo na kung ano gagawin mo. Pagtatayo ka ng Temple of Solomon. Para sa atin, para hindi na tayo napapaalis-alis.
Parang kakaba-kaba tayo lagi. Parang si Manuel lagi magtatanong, may worship ba sa second Sunday? Parang Pinoy yung gusto magtanong, may worship ba tayo? Nagkaroon na ng doubt sa isip dahil madalas tayong mapalayas eh. Para tayong tabernakulo nga lang eh. Hindi permanente talaga eh. Wandering church eh. In the wilderness eh. Balik tayo mga kapatid. Sabi ng 1 John 2:17. Hirap nitong Bible na bago. Maglalaway lahat. Talagang mababasa pa eh. Bagong bago eh. 1 John 2:17 basahin natin. Tingnan mo na yung marker ko ah. Para may marker ako. Lahat ng ano ko yung mga marker eh. Ito sabi eh. At ang sanlibutan ay lumilipas. At ang masamang pitan yun, dadapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakilanman. So yung mga anak ng Diyos, yun lang naman ang gagawa ng kalooban ng Diyos eh. Yung anak ba ng Diablo, gagawa ng kalooban? Hindi, yung mga anak ng Diyos lang. So ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mga anak ng Diyos. Mga banal ng Diyos. Ay mananahan magpakilanman, eternal na mananahan doon sa New Jerusalem. Forever and ever. Biruin mo, no? Forever and ever. Limiin mo nga ang forever and ever. And they live happily ever after. Diba? Yun yun eh. Forever and ever. Basa pa ulit tayo ng ibang talata. 1 Peter 5:10. Basahin natin. Peter 5:10. Kada kilos eh. Lagyan ulit natin ang marker. 1 Peter 5:10. Dapat pala makabili na ako ng bagong marker. Luma na itong marker ko. At ang Diyos ng buong biyaya na nasa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon. So, magbabata talaga, hindi pwedeng hindi eh. Hindi naman aalisin yung yung anxiety, kalungkutan sa atin eh. Palalakasin tayo ng Diyos para mabata natin yun. Hindi naman aalisin ng kapigatian. Sinabi na nga, sa sanlibutan may kapigatian kayo, hindi aalisin. Bibigyan ka ng lakas ng tapang at loob na magapin mo yun. Kapigatian. Kaya ibinigay ang comforter, ang Holy Spirit. Para kayanin natin. Kasi hindi natin kaya. Yung anxiety, pag may anxiety ka, dadami yung cortisol mo. Yung stress hormone sa katawan natin, ako yan ang malakas magpahina, yung cortisol eh. Stress hormone yan eh, kapag nai-stress ka na, nababago na metabolism ng health mo, nagkakasakit na, humihina katawan. Pero kung lagi kang payapa, lagi kang umaasa sa Diyos, siya ang bahala. Hindi dadami cortisol, mababawasan, hindi tayo masyado magkakasakit. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon. So sandaling panahon lang ang kapigatian mga kapatid. Kaya ang gagawin dun, magsanay. Sabi sa Ecclesiastes 1:15, Ecclesiastes 3:10. Ano tong ibinigay ng Diyos sa tao na hirap upang pagsanayan. So yung hirap na dinadanas natin dito, para pagsanayan, masanay ka na. Huwag kang magtaka o kontrahin yun. Hindi, masanay ka dyan. Pag nasanay ka sa hirap, sanay ka na dyan. Tignan mo si Manny Pacquiao. Kaya ang lakas ng tiyan niya. Nagpapasuntok siya dun sa mga trainer niya sa tiyan eh. Eh kung masasana yung tiyan niya na suntok ng suntok doon, di kahit makasuntok yun ng sino malakas sumuntok, okay lang. Nasanay sa suntok eh. So ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sinasanay tayo sa mga kapigatian, sa mga kabiguan, para magtagumpay, para lumakas. Yun ang magpapalakas sa iyo. Pag sanay ka na, kahit suntukin ka na suntukin, wala na. Pag sanay ka na sa hirap, kahit maghirap ka na maghirap, sanay ka na. Yun ang panahon ng Diyos eh. Hindi aalisin yun. Tsaka na lang aalisin niya si Satanas pag tapos na yung role ni Satanas. Pag inilagay na siya doon sa dagat-dagatang apo, yun tapos na. Kasi beginning of eternity na yun, hindi na siya kailangan.
makapagbatang sandaling ay siya rin ang magpapasakdal sa inyo, magpapatiga at magpapalakas sa inyo sa kahuli-hulihan. Hanggang sa huli, palalakasin tayo, patatatagin tayo, patitibayin tayo ng Diyos. Hanggang sa kahuli-hulihan. To the last. Kaya sabi, I will never leave you till the end of time. Kasi may time tayo eh. Matatapos yung time ng tao. Ang Diyos hindi matatapos eh. Eternity nga siya. Ang time niya, now eternity, yesterday eternity, tsaka future eternity. Eternity pa rin yun. Kahit ano gawin mo, yun ang apelyido nun. Yung ngayon, yung nakaraan at yung future, ang apelyido nun, eternity. Tingnan mo tayo, di ba? Pangalan ko, Lauro Mali, si Manuel de la Providencia. Pag nagkaanak yon, ang dala-dala nun, Providencia pa rin. Maliban na lang kung nagbago na Fernandez na ba. Yun pa rin yun, di ba? Nagkaanak ka lang na nagkaanak, pero yun pa rin ang apelyido mo, hindi nagbago. Yun ang Diyos. Ang eternity niya, hindi pwedeng mabago. Eternity nga eh. From eternity to eternity, He is God. Kaya meron siyang eternity noon, may eternity siya ngayon, may eternity siya sa future. Kaya lahat ng eternity nandun siya. Kaya sa simula pa lang, kilala na tayo. Bakit? Meron siyang yesterday eternity. Meron siyang now eternity. Tsaka future eternity. Alam na niya yung future mo. Kaya kahit bumalik siya dun sa yesterday, alam niya na yun. Kaya siya nagsasalita siya ng bagay sa wakas mula sa umpisa. He is the first and the last. Yun ang Diyos natin eh. Napakahiwaga niya. Kaya we are destined to live eternity. Ayan ang binigay na message ni Lord sa atin. We are destined to live forever. Ang destiny natin, live forever. Yan ang mga anak ng Diyos. Kasi yan ang Diyos eh. He is living forever and Jesus Christ is living forever. Holy Spirit is living forever. Nanganak. Tayo mga anak ng Diyos. Di living forever din. We are all living forever. We will live eternally. God and the sons of God. And we shall be God. Basahin nga natin yung Psalm 82. Teka, yung marker ko ha. Psalm 82:1. Sandali lang, magguguhit muna ako ha. Okay, basahin na natin. Psalm 82:1 tsaka 82:6. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Di humahatol ang Diyos sa gitna ng mga Diyos. Sino ba kasama niya doon? Mga anak ng Diyos. Di Diyos din. Kaya sabi niya dito sa 6 naman, aking sinasabi, kayo yung mga Diyos. Kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. So kapag anak ka ng Diyos, Diyos ka din. Kaya nga kapag ang kalabaw ng anak, di kalabaw din. Alam naman, kambing yun. Diba? Kung ang bayabas na bunga, di bayabas ang bunga. Hindi naman pwede. Kaya sabi ng Diyos I am the vine, you are the branches. Yung dumadaloy na espiritu sa Panginoong Yesus at sa Ama, yun din ang dumadaloy na espiritu sa atin, Holy Spirit. Ang espiritu ng Diyos, Holy Spirit. Ang espiritu bumuhay kay Kristo, hindi na espiritu bubuhay sa atin, Holy Spirit. Kaya sa simula pa lang, umpisa pa lang, magkakasama yung tatlo. Sa creation pa lang, di ba? Kita mo at ang espiritu ay sumasa ibabaw ng kadiliman at ang espiritu ay sumasa tubig. Kita mo, umpisa pa lang ang creation, nandun na espiritu. Si Jesus Christ, nandun pa rin, antimano, na Old Testament pala, in the creation pa lang, magkakasama na silang tatlo. Hanggang sa magkaroon ng Old Testament, panahon ni, nandun na silang tatlo. Hanggang sa panahon ni Jesus Christ, nag-preach siya hanggang sa panahon ngayon. Nandun sila lagi. Kaya nga manana sa atin ng Ama at Anak Espiritu Santo eh. Yun ang Godhead eh. Hindi sila pwede maghiwa-hiwalay. Pag kumilos ang isa, kasama lagi dalawa. Kaya nga, and these three are one eh. Tingnan ko nga dito sa Bible na to. Kung meron dito nun, bigay ni Molet. 1 John 5:7. Ito yung King James Version Tagalog. Tingnan natin kung tunay na King James Version to. O Haring Santiago lang to na version.
Basahin natin yung 1 John 5:7. Ay, hindi ko na ilalagyan ng marker. Wala eh. Mali eh. Mali yung nakalagay. Ito nakalagay sa at ang Espiritu nagpatotoo sapagkat ang Espiritu hindi naman namin kukontrahin yan. Espiritu, katotohanan. Pero bakit nyo inalis? Dito sa Tagalog, ang 1 John 5:7. Sa King James Version yan, sa Old Version, hindi yung New King James Version, may nakasulat yan. And there are three that beareth witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Meron tatlong nagpatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. Inalis nila yon. And these three are one. Kasi meron silang tinuturong Trinity. Kasi ang Trinity, pantay-pantay lang hindi. Binasa natin kanina sa John 10:20, ang Ama ang pinakadakila sa lahat. Asa ang Trinity doon? Kasi ang Trinity, equal side, parang triangle, di ba? Pyramid Parang triangle yung equal side Ang equal side, yung New Jerusalem, equal talaga yun. Yung height, width, at saka yung nun. Pero ang Diyos, hindi. Ang Ama ang pinakadakila sa lahat. Kaya nga isinugo ng Ama Espiritu Santo, ang susunod si Kristo na. Kaya ibinigay na ng Ama ang lahat ng pamamahala sa langit at sa lupa kay Kristo. Pero pagdating sa kasalanan, ang pinakamatindi kasalanan, magkasala ka na sa Ama, sa Anak. Pero pag nagkasala ka sa Espiritu Santo, wala nang patawaran yon. Sa panahon mang darating ngayon, wala na. Napakatindi ng Holy Spirit. Pag ginawan mo ng kasalanan, wala kang kapatawaran. Basa pa tayo, basa. Basahin naman natin itong John 17:3. Ito palagay ko magmamarker ako dito. Kasi yung 1 John 5:7 talagang na yun. Tingin ko wala na talaga dito yun. 17:3. John 17:3. At ito, ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So makikilala daw natin ng Ama, iisang Ama, iisang Diyos na tunay. At siyang iyong isinugo sa makatibagay si Jesucristo, o iisa lang si Jesucristo yung isinugo ng Ama. At ito ang buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan o eternal life, makilala ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, makilala ang Diyos. Kaya nga nagpahayag ang Panginoong Hesus sa mga anak ng Diyos Sabi sa sa Bible, sa Luke, hindi ko matandaan yun At yung nais pagpahayagan ng Ama, ang nakakakilala sa Ama ay ang Anak, at ang nakakakilala sa Ama ay ang Anak. At yung gusto niyang pagpahayagan, at yung gustong pagpahayagan ng Panginoong Hesus. Sayang, hindi ko nalagyan ng marker dito yun. Wag na, hindi ko natandaan Pero parang yun 9:27 yata. Hindi, wag lang hindi kasama sa ito na lang. Yung mga nakasulat na lang para sigurado. Romans 8:18. Ito, marker natin to. Romans 8:18. Sapagkat napatunayan ko, si Pablo nagsasalita dito, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Napatutunayan na bakit? Dinala siya dun sa third heaven Nakarinig siya dun ng mga salitang hindi pwedeng sabihin di may napatunayan si Pablo, kaya lang hindi niya pwedeng sabihin. Pero napatunayan niya na yung pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. So yung ipapahayag sa atin doon na kaluwalhatian, uncomparable yun, napakatindi nun. Basahin natin yan. 1 Corinthians 2:9. Para markeran ko yun. 1 Corinthians 2:9.
Datapwat gaya ng nasusulat. Kita mo, para sigurado, it is written, it must be done. Laging isinusulat. Kaya nga, pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Para sigurado, meron sa kasulat. Meron dokumento talaga na talagang pinirmahan, notaryado. Datapwat gaya ng nasusulat ang bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ano mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nag-iisibig sa Kanya. So, full of surprises. Kaya sabi ni Pablo, napatutunayan ko na yung kahirapan nating pagtitiis sa panahon, hindi maitutumbas dun sa kaluwalhatiang darating sa atin. Kaya tiis-tiis lang tayo mga kapatid. Kahit na tabernakulong pag-worship natin, kung saan tayo dinala, okay lang. Malay nyo, meron nang gamitin sa inyo. Pinagpipray ko yan na merong isang maging milyonaryo sa Palate o sa Las Piñas. Nagamitin ng Diyos na para naman medyo hindi na tayo napapalayas. So, basa pa tayo. Ito, last, Matthew 10:39. Patapos na tayo dito. Huling talata natin. Matthew 10:39. Matthew 10. Ang hirap magbulat-lat 39. Lagi may laway Dapat pala dito naglalaway ka para madaling makakuha ng laway Ito. Basahin natin to Huling talata. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay mawawalan nito, at ang mawawalan ng buhay dahil sa akin magkakasumpong niyon. So ibig sabihin yung dating buhay natin, huwag na tayong mabubuhay sa dating buhay para makasumpong ka na ng isang bagong buhay, eternal life. Kaya tayo binigyan ng isang bagong buhay. Binigyan tayo ng kapangyarihan magpakabanal-banal na. Romans 6:22, basahin natin. Romans 6:22. Basahin, i-market ko muna. Dadapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Wala na kapangyarihan si Satanas. Siya ang author of sin kasi. Kaya siya nananukso para magkasala tayo. Yung tukso, hindi kasalanan yun. Tukso yun. Yung kasalanan, kasalanan. Yung tukso, hindi kasalanan yun. Tukso yun. Kaya katutuksohin para magkasala. Pero yung tukso, hindi kasalanan. Tukso yun. Kasi doon siya magaling manukso Dadapwat ganyan mga laya na kayo sa kasalanan ay naging alipin na kayo ng Diyos. So nung tayo palayain ng Panginoong Yesus, nabili na niya at napatawad na tayo sa kasalanan, alipin na tayo ng Diyos kasi binili Nung araw kasi pag binibili tao, alipin. Katulad ni Joseph nung ibenta ni na Judah doon sa naglalakad ng mga merchandisers na Egyptian. Naging alipin si Joseph, kaya pagdating sa Egypt, alipin siya doon ng paraon Kaya lang may plano nga pala, so alam niyo na istorya niyan Sinasabi ko lang dito na kapag alipin ka, binili ka, binili tayo ng dugo ni Kristo Kaya naging alipin tayo. Pero kung ang Diyos talaga ay puspos ng pag-ibig, hindi niya tayo ibibilang na alipin, kundi kaibigan. Yun ang kagandahan. Ang anak ng Diyos, kaibigan ng Diyos. Katulad ni Abraham, kaibigan ng Diyos si Abraham. Kaya ang faith ni Abraham matindi. Biri mo, hindi niya alam kung siya sa pupunta, hindi niya alam kung anong mangyayari, pero sumunod siya sa Diyos. Ang matindi pa nga nung ipaaalay si Isaac sa kanya, napakatindi ng faith ni Abraham. Hindi man lang pumasok sa isip ni Abraham na ito nga yung kaisa-isang bibigay mong anak. Sabi mo, manggagaling dito yung laksa-laksang parang bituin sa langit, buhangin sa... Tapos mamamatay. Walang ganong kaisipan si Abraham Ang kaisipan ni Abraham, ang Diyos ang pumapatay, ang Diyos ang bumubuhay. Nasa Deuteronomy yun. Nakasulat sa Old Testament yun. Mamatay mo si Isaac, bubuhay siya ng Diyos. Kaya okay lang. Okay lang yun. Sunod lang siya by faith. Pero ang tindi, kaya si Abraham ang ama ng ating pananampalataya. Parang kay Brother Man. Ang
ama natin sa pananampalataya si Brother Manny. Siya ang binibigyan ng kapahayagan ng Diyos para ituro sa iglesia. Siya ang ama ng ating sa lupa. Dadapwat ngayon laya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. So meron na. Meron ka ng bunga sa ibig sabihin, makapagpapakabanal ka na. Kaya mo nang lupigin ang laman. Katulad na sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9:27. Aking sinusupil ang aking katawan. Hinahampas ko ang aking katawan at sinusupil ko ang laman. Baka sakaling sa aking pagtuturo ako ang maitakwil. So dapat supilin. Para masupil mo yan, have the mind of Christ. 1 Peter 4:1. Ito ang kaisipan ni Kristo nasupil niya yung laman. Magkaroon kayo ng ganitong kaisipan na supilin ng laman. Bakit? Pwede na Pwede na tayong magpakabana. Pwede mo na supilin yung laman kasi nasa laman ang lahat ng kasalanan. So kung nandyan ang lahat ng kasalanan, kikilos yan. Kahit hindi mo utusan, nandyan ang kasalanan Alipin yung laman ng kasalanan. Kung kahit nasa laman pa tayo, hindi na tayo alipin. So, pwede mo nang supilin. Kasi hindi ka na alipin yan Iniligtas na tayo ni Kristo sa sa pagkaalipin sa laman. So, alipin na tayo ng Diyos. Hindi na tayo alipin ng kasalanan o ng laman. Pwede mo na ngayon supilin yan. Babasahin ko mamaya yon yung sa first kay Peter. Tapusin ko muna ito. Ang wakas naman ito ay buhay na walang hanggan. So, kaya ginawa ng Diyos yun, sinigurado niya kaligtasan natin. Pinalaya tayo sa kasalanan para masigurado makapagbuhay tayo sa kabanalan. Magagawa natin sundin ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang 1 Peter 4:1. Kung paano malabanan ng laman. Ito yung paraan para malabanan mo yung laman. Kasi ang hirap kalaban ng laman. The flesh is weak nga, the spirit is willing Napakahina ng laman Pero tinan mo si Joseph, como the Holy Spirit was upon Joseph, nalabanan niya yung si Nefertiti, yung asawa ng Paraon Biruin mo, napakaganda nun, napaka-sexy nun. Tapos maghuhubad sa harap mo. Kita mo, ang paraan to takbuhan Tinan mo, nanakbo si Joseph. Pero kita mo, mapamaraan si Satanas Hindi niya alam na yun ang paraan naman para makakulong siya. 'Di ba? Kunwari, yung hinubaran, kaya may ebidensya. Para makulong. Hindi rin naman sila magpapakulong na walang ebidensya. Basahin na natin to, mamarkeran ko lang. 1 Peter 4:1. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman. O kita mo, nakipaglaban si Kristo sa laman, ay makasalanan ng laman. Tao siya. Naging tao siya. So, nasa laman ng kasalanan. Bagamat walang kasalanan yung laman niya, wala siyang kasalanan, pwedeng gamitin yun kasi laman mahina. Kung paano nga si Kristo yung nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng ganung pag-iisip. Ang pag-iisip dapat natin, lalabanan natin ng gawa ng laman. Kasi pwede na, may bunga ka na sa ikababanal. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Libre, we are free from the law of sin and death. Sapagkat siya ang nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. So, para mapatigil ang gawa ng laman, tigilan mo. Basahin naman natin yung 1 Corinthians 9:27. Para ito, tapos na talaga tayo, ayawan na. 1 Corinthians 9:27. Mahirap magbulat-lat Ito, tapos na tayo dito. I-bless ko na kayo pagkatapos. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan. Pag sinabing hinahampas, pinipigilan. Hinahampas. Tinan mo yung aso, pag gusto kong kagatin, hinahampas mo. Dahil pinipigilan mo yung asong kagatin hinahampas mo. Yun ang sabi ni Pablo. Hinahampas ko ang aking katawan, pinipigilan mo. Kasi nandun lahat ng kasalanan. At aking sinusupil. So para masupil mo yan, dapat may power ka para masupil. Binigyan tayo ng power. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. So may power ka na ngayon to be holy. Meron ng bunga sa ikababanal. Romans 6:22. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako ang matakwin. So sure lang gusto ni Pablo, hindi siya sumusuntok sa hangin. Kung ano talaga kalooban ng Diyos, gagawin niya. O yan mga kapatid, natapos na tayo, na-markeran ko na, bibless ko na kayo. Si Kumunti sa lamig ko. Sa araw na ito mga kapatid, pinagpapala ko kayo, binibibayaan ko kayong lahat. Sumayin nyo ang lahat ng kasaganaan ng buhay.
Pagpalain kayo ng Diyos sa Espiritu, sa kaluluwa at katawan. Sumain nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibinabasbas ko sa inyo mga kapatid. Sumain nyo ang anointing of the Holy Spirit, ang discernment of the Holy Spirit, ang Espiritu ng kapahayagan, ng karunungan, kaalaman at kaunawaan. Sumaatin ang kalakasan ng ating mga katawan, ang immune system natin lumakas, ang lahat ng internal organs natin magpa-action ng nasa order, ng malakas, upang hindi tayo magkasakit ng maluba. Sumain nyo din ang espiritu ng pananalangin, may pananampalataya, upang ano man ang ating hingin sa Diyos na may pananampalataya at pasasalamat na tinanggap na natin. Tinanggap na ibinabasbas ko sa inyo mga kapatid, ang sino mang hirangin ng Diyos na maging milyonaryo, ang sino man sa inyo, ibinabasbas ko na isa sa inyo magiging milyonaryo upang makapagtayo. At kung kalooban ng Diyos na maging milyonaryo na makapagtayo ng worship area, so be it. Kaisa ako doon, amen ako doon. Pinagpapala ko kayo sa lahat ng bagay. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Miranis peren helina kumhanina un hub akia na sa maganoy na sin orono kumotokuda hepita no so dia inay so kunhabida koromo na kiyara koruyos. Amen. O mga kapatid, kung loloobin ng Diyos, see you second Sunday doon kina Manuel. Amen.